Siguro naman po, naka-encounter na kayo ng mga taong parang hindi nila alam na may mali sa kanila. Halimbawa po, yung nangangahas agad na kumanta mula sa karamihan kahit alam naman ng lahat na sintonado siya. Yung nagvo-volunteer na maunang sumayaw sa dance floor kahit parang parehong kaliwa ang mga paa. Yung naniniwalang magaling siya kahit wala talagang ibubuga. O yung feeling maganda o gwapo kahit siya ka talaga. Don't get me wrong Iba po yung mayroong self-confidence. Iba yon. Iba rin yung mga taong nag-express lamang ng kanilang sarili. Okay yun. Iginagalang po natin yun. Pero sigurado kung naintindihan nyo yung pinupunto ko, sadyang may mga taong naniniwala sila na sila yung taong pinipilit nila pero hindi talaga. Yung mga taong unaware sa mga mali, sa mga kulang nila. Sinabi ko po ito as an intro dahil parang ganito yung mga Pariseo at ang mga dalubhasa sa kautusan na kino-confront ni Kristo ngayon sa ating ebanghelyo. Hindi sila aware ng kabulukan nila. Sabi nga ng Panginoon ay para silang mga libingan. Sa isang sipi ng Biblia ay sabi ng Panginoon na puro kalansay. Bulok ang nasa loob ninyo. Hindi nyo ito alam? Kaya siya na mismo, ang Panginoon na mismo, ang siyang nagpapaalam nito sa kanila. Sigurado po ako na ayaw nating malagay sa ganitong sitwasyon. Dahil pag-uusapan tayo ng mga tao. Pagtatawanan tayo. Worse. Lalong-lalo na kapag kabanalan na ang pinag-uusapan. Yung isipin nating banal tayo, pero sa totoo lang ay hindi naman. And worse, kabaligtaran, puro pala tayo kasalanan, pero isipin nating banal tayo, unaware tayo sa ating pagiging mga makasalanan, hindi lang tayo pagtatawan at pag-uusapan ng mga tao. Ang worst dito ay masasabihan din tayong kawawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kawawa sapagkat parurusahan tayo. Kawawa sapagkat may chance na magbago pero hindi natin makikita yung chance ito dahil hindi natin nakikita. Hindi natin inaamin that something is very wrong with us.